Akala mo ba tapos na ang panahon ng pagtatanim sa bakuran mo? Kasagsagan na ng Hulyo at baka iniisip mong tapos na ang lahat ng pagtatanim at malapit na ang anihan. Ang mga bakanting kamang taniman ay nakakalungkot tingnan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ngayon ang tamang-tamang panahon para sa pangalawang anihan? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 gulay na hindi lang pwedeng itanim ngayong Hulyo, kundi dapat talaga. At ipinapangako ko, isa sa mga ito ay siguradong magpapamangha sa iyo. Maraming hardinero ang nagtatabi na ng kanilang mga kagamitan pagkatapos ng Hunyo. Natatakot silang hindi na aabot ang mga halaman bago dumating ang lamig. Pero malaking pagkakamali yan na nangangahulugang hindi ka makakakuha ng sariwang gulay pagdating ng taglagas. Ang sikreto ay sa pagpili ng tamang uri ng pananim, yung mabilis lumaki, o yung sa kabilang banda, mas gusto ang malamig na panahon ng taglagas kaysa sa init ng tag-araw. Tatalakayin natin mismo yung mga ganitong uri na garantisadong magbibigay ng ani. At para sa unang pwesto sa top 5 namin, ang tunay na sprinter ng hardin, ang labanos. Baka magulat kayo rito. Kasi, di ba, kadalasan tagsibol lang natin ito tinatanim. Pero alam nyo ba, madalas pala, ang tanim sa Hulyo ang siyang nagbibigay ng pinakamagandang ani. Ang sikreto, habang papalapit ang gitna ng Hulyo, unti-unti na kasing umiikli ang araw. At ang labanos, paborito niya ang maikling araw. Pag masyadong mahaba ang sikat ng araw, imbes na patabain ng ugat, mas gusto niyang mamulaklak agad. Kaya ang buwan ng Hulyo, talaga namang swak na swak para sa kanya. Pumili ng mga varieties na mabilis anihin, tulad ng 18 days, French breakfast o Jara, na ibig sabihin ay init sa Russian, bagay sa July. Pangalan pa lang nila, parang sinasabi na agad na mabilis silang anihin. Sa loob lang ng 3 hanggang 4 na linggo pagkatanim, makaka-harvest ka na agad ng sariwa at makatas na labanos, diretso mula sa lupa. Sarap, di ba? Kahit sino, kahit baguhan sa paghahalaman, kayang-kaya itong itanim. Simple lang, buhaghagin lang ang lupa sa bakanting lugar. Gumawa ng mga mababaw na kanal or butas, mga 1 hanggang 1.5 sentimetro lang ang lalim. Ilagay ang buto, tapos takpan ulit ng lupa. Pero heto, ang pinakamahalaga, huwag kalimutan ang pagdidilig. Sa init ng Hulyo, mabilis matuyo ang lupa, kaya kung hindi madidiligan ng labanos, magiging matigas at mapait ito. Kaya ang regular na pagdidilig, yan ang sikreto para sa masarap at matamis na labanos. At heto na ang maganda. Habang ang mga kapitbahay mo ay hindi na umaasa sa sariwang labanos, ikaw naman mag-aani na ng pangalawa o baka nga pangatlo pang beses. Perpekto itong panggulay sa mga summer salad nyo at iba pang putahe. Tulad ng malamig na sopas na okroshka para sa mga nakakaalam. Mabilis itanim, madaling alagaan, at siguradong masarap ang ani. Sige, tuloy tayo. Kung ang malutong na ugat gulay ay maganda, mas mainam pa ang sariwang dahon para sa salad. Ang sunod nating pag-uusapan ay ang mga dahon-dahong salad at, syempre, ang arugula. Marami ang takot itanim ang mga ito tuwing Hulyo dahil iniisip nilang mabilis silang mamumulaklak o mag-aasimilya. At totoo naman yan. Pero para lang yan sa mga salad na may ulo or buong bukol. Pero yung mga dahon-dahon, ibang usapan yan. Ang pinakamalaking bentahe nila, hindi mo kailangan hintayin ang buong paglago ng halaman. Basta't lapitan mo lang ang taniman at dahan-dahang putulin o kurutin ang ilan sa mga dahon sa labas, yung pinakamalalaki. Mananatiling buo ang gitna ng halaman at tuloy-tuloy lang itong tutubo at maglalabas ng bago at bagong dahon. Para yung isang tuloy-tuloy,
na berdeng pabrika ng dahon. Masusustentuhan nyo ang sarili nyo ng sariwang gulay sa loob ng ilang linggo o baka nga buwan pa mula lang sa iisang taniman. Napakadali at napakakomportable nito. Pumili lang kayo ng kahit anong klase ng dahon-dahong salad na gusto nyo. Oak leaf, lolo rosa, o kaya naman simpleng salad mix. Ihasik sila ng mababaw lang kahit paisaboy nyo lang at takpan ng bahagya ng lupa. Gaya ng labanos, kailangan nila ng sapat na tubig para malambot at hindi mapait ang mga dahon. Kung napakainit ng araw, makakabuti sa kanila ang bahagyang lilim. At heto na, laging handa at sariwa ang inyong gulay para sa sandwich or magaan na hapunan. Ang pangatlong bida sa ating hardin ngayong mga panahong ito ay ang spinach. At baka marami sa inyo ang nagugulat ngayon kasi karaniwang ang spinach ay itinuturing na para lang sa mas malamig na bahagi ng taon. May katotohanan naman dyan. Maganda naman ang pagtatanim sa mas malamig na bahagi ng taon. Pero ang tindi ng init ng tag-init ang pangunahing kalaban ng spinach. Kapag mainit at mahaba ang araw, ubod ng bilis itong nagmamadaling mamulaklak o mamunga. Kaya lumiliit at medyo tumitigas ang mga dahon. Pero heto ang sikreto. Ang pagtatanim sa katapusan ng Hulyo o simula ng Agosto ay nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa spinach. Umiiksi ang mga araw at lumalamig ang mga gabi. Yan mismo ang gustong-gusto niya. Sa ganyang kondisyon, nagkakaroon ito ng malusog na pugad ng malalaki, makatas at malaman na dahon. Maniwala kayo, madalas mas masarap at mas malambot ang spinach na itinanim sa panahong ito kaysa sa karaniwan. Bagay na bagay ito itanim pagkatapos anihin ng sibuyas o yung mga unang patatas. Itanim ang mga buto ng mga 2 sentimetro ang lalim. Gustong-gusto ng spinach ang mayabong na lupa. Kaya kung may pagkakataon, dagdagan nyo ng konting compost sa inyong taniman at huwag kalimutan ang pagdidilig. Sa loob ng 40 hanggang 50 araw, magkakaroon na kayo ng napakagandang ani ng napakalusog na gulay. Pwede itong gamitin sa salad, sa paggawa ng omelette, ihahalo sa mga niluluto o i-freeze para may magamit kahit kailan para ma-enjoy ang mga bitamina nito buong taon. Kaya siguraduhin bigyan ng pangalawang pagkakataon ang spinach ngayong panahon. Ngayon naman, dumako tayo sa mga tanim na mas siksik or mas busog kung anihin. Ang pang-apat sa listahan natin ay ang bush beans na mabilis mamunga. Opo, tama ang narinig ninyo. Pwede ring makapagtanim at makapag-ani ng beans kahit Hulyo na. Pero syempre, hindi po lahat ng klase ha. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga tinatawag na fast maturing o asparagus beans. Hanapin sa pakete ng buto yung nakasulat na pwedeng anihin mula 45 hanggang 60, 45-60 araw pagkatanim. At importante, piliin nyo yung bush variety ha, hindi yung pole or yung gumagapang. Kasi ang bush beans, hindi na kailangan ng suporta. Maliit lang ang tanim at sabay-sabay pa mamunga. Ang pagtatanim sa Hulyo, mas maganda pa nga para sa beans. Mahilig kasi sa init itong halaman na to. Kaya sa mainit na lupa tuwing tag-init, tutubo kaagad yung buto. Mga ilang araw lang. Hindi siya kasing selan sa dilig tulad ng mga leafy greens, pero kailangan niya ng tubig lalo na kapag namumulaklak at nagbubunga na. Ilagay ang buto sa lalim na 3 hanggang 4 sentimetro. 13 push, 4 Pwedeng magtanim ng 2 hanay para magsuportahan yung mga halaman habang lumalaki. Sa katapusan ng Agosto or simula ng Setyembre, makakaani na kayo ng malambot, malutong na beans na walang matigas na hibla. Magandang paraan yan para mabilis makakuha ng masustansyang protina. Pwedeng pakuluan, igisa na may bawang,
o idagdag sa iba't ibang lutong gulay. At kung marami kayong naani, madaling i-freeze ang asparagus beans. I-blanch lang to ng ilang minuto, tapos ilagay na sa freezer. Malaking tulong yung naka-freeze na beans, lalo na kung kailangan nyo ng mabilis na sahog. Panghuli at panglima sa aming listahan ay isang gulay na medyo kakaiba, pero sigurado akong magiging bago ninyong paborito. Ito ay ang daikon. Huwag mabahala sa di pamilyar na pangalan. Ang daikon, sa madaling sabi, ay isang uri ng labanos mula Japan, pero may malaking kalamangan. Una, ang ugat nito ay kayang lumaki ng malaki, pero hindi nawawala ang lambot. Pangalawa, at ito ang pinakaimportante, halos walang anghang ang daikon dahil kaunti lang ang mustard oil nito. Ibig sabihin, wala itong matalas na anghang na hindi gusto ng marami sa ordinaryong labanos. Malambot ang lasa nito, makatas, at medyo matamis. Tulad ng ordinaryong labanos, ang daikon ay isang halaman na maikli ang araw, kaya ang pagtatanim sa Hulyo ay tamang-tama. Sa ganitong kondisyon, hindi ito basta-basta mamumunga agad at magpupukus ang halaman sa pagpapalaki ng malaki at pantay na ugat. Napakaraming alagaan. Hindi ito maselan sa lupa, bagaman mas gusto nito ang buhaghag na lupa para mas komportable ang paglaki. Maghasik ng buto, mga 2 sentimetro ang lalim, at siguraduhing bigyan ng sapat na espasyo ang bawat isa dahil lalaki ang ugat, at siguruhin ang regular na pagdidilig. Pagkatapos ng mga 50-70 araw, maaari na ninyong anihin ang inyong unang puting mga ugat na parang icicle. Ang daikon ay perpekto para sa mga sariwang ensalada. Nagbibigay ito ng katas at masarap na langot-ngot. Kayang gadgarin kasama ang carrots o ihanda sa iba't ibang paraan, kabilang na ang pag-aatsara para sa taglamig. Ito ay talagang isang magandang tuklas para sa mga nais sumubok ng bago at makakuha ng siguradong ani sa taglagas. Pero heto ang pinakamahalagang sikreto na siguradong magpapabago sa pananaw nyo sa inyong gulayan pagdating ng Hulyo. Ang mahalaga, hindi lang kung anong itatanim, kundi kung paano nyo gagamitin ang bakanting espasyo pagkatapos ng maagang anihan. Tingnan nyo ang kamang taniman kung saan kakaani lang ninyo ng maagang patatas, bawang o sibuyas. Para sa karamihan, baka tapos na ang kwento ng parting iyan ng lupa hanggang susunod na taon. Pero para sa atin, simula pa lang ito ng bago. Sa pagtatanim ng mabilis tumubong gulay gaya ng radish, spinach o daikon sa parehong lugar na iyon, parang nagsisimula kayo ng tuloy-tuloy na pag-aani. Hindi lang kayo nagtatanim ulit, dinodoble nyo ang pagiging produktibo ng inyong lupa at nakakakuha kayo ng sariwang gulay mula sa inyong taniman hanggang sa huling bahagi ng taon. Ito ang tunay na pagbabago sa pag-iisip tungkol sa paghahalaman. Kaya naman, tulad ng nakikita nyo, hindi dahilan para malungkot ang Hulyo. Bagkus, panahon ito para sa matapang at matalinong mga diskarte sa paghahalaman. Ang mabilis tumubong gulay ay makakatulong para mapahaba ang panahon ng inyong pag-aani at ma-enjoy ang sariwang ani hanggang sa huling bahagi ng taon. Salamat sa inyong panonood hanggang dulo ng video na ito. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, paki-like at i-subscribe ang aming channel para hindi mapalampas ang iba pa naming mga diskarte sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang plano ninyong itanim ngayong Hulyo? O baka naman may sarili na kayong mga sikreto para sa pangalawang anihan? Siguraduhin i-share ang inyong karanasan sa comments sa ibaba.